Sabi ko actually for today's video, ayan, super late upload na to. Hindi ko maintindihan the time na ginawa ko to and in-upload ko to nung kasalukuyang kaganapan nito, hindi ko siya ma-upload. Siguro ito yung right timing or right time na may upload ko to, and this is 1 year ago na. And syempre, ayoko rin naman siyang hindi i-upload kasi memories to, and ito na lang yung last memories namin para sa kapatid kong panganay. Actually, yung nangyari sa amin, hindi namin expected to kasi 2003 December 16 yung bunso lang namin yung nawala, and it just only 4 months ago, ayun, nagulat kami na ito namang brother ko ang sumunod agad. So sobrang nakakalungkot, and na-shock talaga kami. Hindi namin na-expect na this thing could happen. Well, anyway, may isa pa tong video. Yun talagang isang video na yun, na-delete yun. So, ito na lang talaga yung natira. Kaya, ito na lang yung maia-upload ko. Sayang dalawang part sana ng video ito. So, ayun, siguro, ito na talaga yung time na pwede naming i-upload to or i-share. Baka ayaw din ni Kuya. And alam ko naman na he is happy now with the Lord. Kaya siguro, ito yung right timing to upload this video. Ay man ako ay mag-aalay ng maikling panalangin para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ng ating minamahal na kapatid na si Tua Jr. Manatili na lang po tayo nakaupo. Sa kaibuturan at katahimikan po ng ating mga puso ay damahin natin ang presensya ng Panginoong Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang aming ilang magulang na si Tua Sr. at Melina. Ang kanyang mga kapatid ay silin. Nagkasimuran kasi ng bunso. Pero nagmamas lang kanina. Nakakaliwanag kami sa kanya. Pero hindi ko mag-agaw na pwede. Kasi ito pa kasi. Sabi na ka. Saka talagang inintay niyo kung dalawang kapatid bago ka siya talaga. Talagang kami. Marami pong salamat, ma'am. Meron pa pong gustong magbahagi? I can see your eyes, hindi ko malagyan ko. Hindi ko talaga akalain na yan na pala yung pagpapasan mo. Love, bakit mo ako iniwan? Sana ko kakayanin ito. Kaya na love is love. Pagayin mo pa rin ang walang pagmamahal na mukha ako. Hindi ko ma-explain the words how you express your love to me, but talagang hindi ko mapatong yung love mo sa akin. Nung mag-alaga mo sa akin, na-opera ako lang, walang taong makagawa yan sa akin, love. Dalhin mo lahat yung mga karamdaman namin lang kay Lord at kay Mama Mary. Tulungan mo kayo, ikabayan mo pa rin ako. Every time na lang bumababa ko sa hanggan, hinawakan mo ako. Lahat pagkakalis ko, yung pangin mo, yung pisang mo, may bariyag ka masakit. Ako lang, hindi ko akalain kung paano na ako ngayon. Hindi ko maisip paano patuloy yung buhay ko, Lord. Tulungan mo ako, kailangan. Tulungan mo as the Lord and Mama Mary to guide me. Doon ako nang kumukuha ng lakas. Kay Lord na lang, love. Kaya nga, love, huwag mo kong pababayaan. Nagdilim ka sa'yo. Kagabi ba kinakausap kita? Lord, I love more than I love you more than everything in this world. Siguro ang pinaka-love language niya siguro acts of service. Tsaka gift giving. Yes. Hindi ko makakalimutan si Tito kasi kapag ka sa work,
yung nag-field work siya ng co-collection. Hindi niya nakakalimutan na bumisita sa bahay. Yun yung parang pinaka napansin ko kay Tito na ano to, pinaka Saglit lang, pero outstanding trait ni Tito na mapapansin ko sa kanya. Tapos, ayun, super attentive si Tito sa mga gusto mo. Yung tipong siya yung sabi mo, ay gusto ko to Tito. Pero pagka susunod na kita, madami na siyang bitbit na yung ibibigay niya sa'yo kasi alam niya yung gusto mo. Ano pa ba? Ayun, hindi pa rin ako paniwala na nawala na si Tito. Tipong ako yung gumawa ng invitation sa Facebook nung namatay siya. Sabi ko habang nag-i-edit, Tito, ikaw ba talaga? Pero ako makapaniwala. Pero habang ginagawa ko yun, nakita ko po gustong ilagay ko sa invitation ni Tito na sabi, his soul will go to heaven, pero he will remain in the hearts of many. Which is, yun yung parang napatunayan ko dahil ang daming nakirami sa kanya dahil sa sobrang kabaitan ni Tito. Sobrang kabaitan ni Tito. Hindi lang sa family, pati din sa friends niya. Gaano ka bait siya as a person. And nakikita ko naman na grabe din magmahal si Tito. Lalo-lalo na kapag kay Tita Chat. Sobrang siyang maalaga kay Tita Chat. Pati dito naman. Hindi sa buong family. So, ayun. Yun lang po. Siguro ko iiwan. Siguro dahil ako na lang nagawa din ako. Lalo yung nagdadala mga atin. Pero, ayun nga po, kalabong ko na si Tito sa bahay. Hindi niya nakakalimutan na may maibigay na pasalubong o kaya kung alin meron siya, ibibigay niya. And ngayon, yun yung sinabi ni ate na parang act of service. Love language. And si Tito, marami din siyang kwentong baon. Katulad niya, katulad niya nung pagpupunta siya sa bahay. Pagpakita niya yung picture ni Kit Kat. Ni Kit Kat, tapos yung wallpaper niya, si Mama Mary. Lagi niya kinakwento yun. Tapos pag magkatabi kami, nag-browse kami ng gallery niya, kinukwento niya isa-isa yung mga pictures niya na nasa gallery niya. Ayun, hindi man kami palaging magkasama, pero pero ayun, yung mga times na magkasama kami is very, very special and very uncomparable. Actually ngayon medyo nagpa-process ko din sa utak ko kung totoo ba daw. Naubusan na rin ako ng joke. Joke. Pero ayun, ikaw, kung nasan ka man, Ano na? Let it go. Let it go. Elsa. follow the light. Ngayon magkasama na kayo ni Tito, ni Mama, ni Tuwa. And yung gusto ko lang yung makikita na time kasi na nawala din si Mama. Hindi siya makapagsalita na mag-hingan to. Kasi ang sinasabi niya, wala daw siya masasabi kasi panganay siya, pero hindi siya yung talagang alam niya, parang inaalam niya sa sarili niya, hindi ako nakatuloy. Gusto ko sabihin na, yung sabi ko, hindi, kasi we have our season. Dahil nung time na nawala yung father ko, maliit pa kami, 8 years old ako, yung bunso is 5. And si ate at saka si kuya, ang kaagapay ng mama ko. Dahil sinasabi niya na hindi niya nagampanan ang pagiging panganay niya. Gusto ko lang sabihin kay kuya, paulit-ulit na, hindi, kasi nagampanan mo yun. At dahil paano na yun, kayo ang katuwang ni mama, nung wala si papa. At talagang maaga silang nakapagtrabaho. Nag-working student pa yan. And even yung buhay ng papa ko, kasama niya si papa sa work. Kasi yung papa ko isa sa Sabori nag-work. Siya yung pinaka-head cook dun sa Sabori. Sa Ermita, dun sa si father niya. So siya, kasama na siya ni papa. So from doon, makakatulong na siya sa amin financially. Kasi siya pinagdaan, nag-waiter yan.
ayun, hanggang sa nag-uso ngayon, naging dancing instructor, also making ways how to help and how he can earn so that may naibigay siya para sa aming pamilya. Yun nga lang, syempre, ang nagigil siya doon. So, if you are here, you do your job, you did your best, and huwag mong sabihin na wala kang nagawa. Kasi malaki din parte sa pamilyang ko, bakit kami rin, nakatapos din kami ng pag-aaral, kahit paano nag-iba rin ang buhay natin from kung saan tayo nagsimula. At hindi yan, kasi sabi ko nga, nung usap tayo ng kapatid mo na, yung time na wala si kayong dalawa ni ate, that's your season, ang pinili tumulong sa pamilya. Yung time na ako ay natapos at nagpapagtrabaho, and that's my season, tumulong ako. And ang nga rin ang sabi ko sa bunso, kaya gano'n na lang kami kaka-close magkakapatid. Wala kami kamag-anak talaga na ituring na ibang family. Kami, immediate family lang talaga. Na until the end, kami lang din. Na ang relasyon namin kakapatid is yung talaga yun. Yung pamilya, gano'n. Pero pag emergency, talaga kami, solid kami. Kasi yun lang yung time na paano namin, yung pagmamahal namin sa bawat isa. Ito yung ng pamilya, pero wala kami kakamalan. Wala mga kakamalan namin. Special occasion, Christmas, kailangan rin namin. Summer outing yan. There are times hindi natin sila nakasama. May institution, pero okay. So ngayon, talagang ayaw mong si Bong mag-celebrate mag-isa ng Christmas sa summer sa heaven ha. Talagang sinamahan niya. Kasi nawala yung kapatid ko bunso, iyak siya iyak. Very affected siya. Sabi niya sa akin sister-in-law na siya daw ang susunod. So yun lang kuya. Too early ha, sinurprise mo kami. But sabi nga nila, everything that happened, kahit ano pa yung reason, yun talaga ay pinakta ni Lord. So, kahit ano pa yung naging dahilan na lang yun. And we accept that wholeheartedly. Kaya, kung aalis ka na, you go. Go and go in peace. Go in paradise. And look for Bong and Mama and Papa. And syempre, pray for us also. Sige po, maraming pong salamat Ma'am Lisa for sharing and also Sayaw po ako. Parang nagpapakilala pa sa kanila eh. Pero yun nga. Sa totoo sa kanila. Honest, dahil kami ay mga in-laws. No? The first time na makilala ko si Kuya, makita. Yun nga, nandun ako sa bahay nila. No? Esperas ng Pasko no? Yun yung first time na nakita ko si Kuya. Very welcoming. No? Hindi kagaya ng ibang kuya na parang kikita-tisin ka siguro. No? At lalo na babae yung kapatid nila. No? So wala akong naramdaman na kay Kuya. Parang okay lang lahat. Parang magatagal na niya akong kilala. Pero talagang first time lang kami nag-meet nun. So from there pa lang, ayun, I feel like, no, na yung, syempre girlfriend ko si Lisette, na ito yung pamilya na, yung magiging parte, no, halimbawa, kasi gano'n nga, although wala pa naman kami talaga na pag-usapan na kasal that time, first time lang. Pero yun nga, from that day pa lang, alam mo na, talagang kind-hearted si Kuya Willie. Tapos lalo na, nung naging parte na ako ng pamilya nila, no, yung mga sinabi ng anak ko, yun talaga yun, no. So, hindi na siguro ako magsasalita ng masyadong kwento, no? Pero i-relate ko na lang dahil si Kuya sumakay bilang buhay na, no? So, magiging Kristiyano na lang. Paano niya nagampanan si Kuya ng buhay niya. That gives us assurance na makakatawid siya sa kanila at makikita niya at i-welcome siya to Jesus, no? With a light of His grace. Yun nga, unang-una, si Kuya Willie is with a generous heart. Very generous siya. Alam naman natin na spiritually, generosity hindi yung magkano o gaano kalaki ang binigay mo, no? O hindi kung paano mo ibinigay na galing sa iyong puso. Ganun kasi siya magbigay na yun nga, yung mga sinabi ng mga anak ko na gift, no? Hindi lang sa kanila yun. Para sa amin lahat. Meron kami isa-isa. And then kung minsan yung mga dalaw-dalaw niya na mabilis, ayun na, minsan yung sinsin niya, gusto mo to? Diba anak? Ganun. Ito, gusto mo to? Sige, sa'yo na yan. Pili naman kami ni Ate Chat mo eh. Ganun. So para siyang in the scriptures, siya yung byuda doon sa na magbibigay, no? Na yung isang mayaman, binigay niya yung 10%. At pasalamat siya sa Panginoon at hindi siya kagaya ng byuda doon sa isang sulok, no? Na ang ibinigay ilang sentimo. Pero sa paningin ng Panginoon, mas malaki ang binigay ng babae kasi kung ano yung laman ng bulsa niya, ibinigay niya lahat. So si Kuya Willie, siguro sa guide na rin ng Ate Chat na it's really destiny na sila yung mag-partner na pag nagbigay sila at nagmahal, buong todo. No? So, yun yung hinahangaan ko sa kanila na kasi sinasabi niya minsan, no? Ano lang yan ha?
20 pesos, ganyan, pero magaganda. Pinili namin ni Ate Chat, no? Pero sa totoo lang, ang maganda naman talaga ay ginagamit na namin, ano. So from there, ayun, na-example ko sila sa mga anak ko kung paano talaga maging tunay na tao na gusto ng Panginoon maging tayo. Pangalawa, yun nga, talagang yun din, no? Yung service, no? Out of love na yung service. Nung una sa kanyang asawa, no? Na si Ate Chat. Hindi talaga matatawaran yun dahil witness kami, ano? Na he is the good shepherd, no? Nagampanan niya ang pagiging good shepherd. Ang good shepherd, aalagaan niya, isa-sacrifice niya ang sarili niyang buhay to protect the sheep, his flock, no? So yun yung, actually being a good shepherd, no? Ito lang ang tanging title na ibinigay ni Jesus mismo sa kanyang sarili. The other titles of Jesus, bansag sa kanya ng ibang apostoles, disciples, no? Pero the good shepherd, siya ang nagsabi, I am the good shepherd. So yung nilarawan niya sa Bible ang good shepherd, natutunan ni Kuya Willie yun. Nag-alaga, bigay, protekta, pwede niya itaya yung kanyang sarili, kapakanan, para magumpanan niya. Napupuyat, napapagod, siguro nagre-reklamo paminsan-minsan, pero tuloy-tuloy. Kasi napapagod naman tayo bilang tao. Pero tuloy-tuloy na pa rin. So, at saka yung isa pang gagampanan natin na importante bilang Kristiyano na susi natin para sa pagtawid sa kabila ng kapunta sa langit. Spreading the good word, spreading the good news, no? So, being Marian, devotee, sila ni Ate Chat, no? Sa mga taong nakakasalamuhan niya, ni-express niya, ayan niya, sinabi ng anak ko, eto nung nag-Marian kami, kasi ganito dapat, no? So, serving the Lord, serving the community, no? Serving the church. So, yun yung mga ina-express niya, no? Although hindi siya siguro na mga na nakabase dahil ito ang verse, no? Pero in deeds, no? In his deeds, nagawa niya, napakita niya sa mga tao. Although ngayon, hindi kasi regular day, walang nakapag-ibing, pero ang daming nakiramay. Yun din yung ina-express nila, no? Para sa kuya. So, siguro yun, no? Yung tatlong yun, kuya, witness kami and gives us assurance, no? Na tatanggapin ka talaga ni Lord dahil nagampanan mo ang mission mo. So, job well done, kuya. We salute you. At ito na siguro dahil huling pagkakataon na namin makikita ang katawan mo. We would like to express ang aming pagmamahal sa iyo at pasasalamat sa lahat ng nagawa mo at nagpapasalamat din kami sa Panginoon dahil naging bahagi ka ng aming buhay at ikaw ang ibinigay na sa akin bilang bayaw at tito sa aking mga anak, kapatid sa aking asawa at asawa para kay Ate Chat para sa aming lahat. So we love you, we will miss you, no? And also Lord, we commend the spirit of our beloved Kuya Willie Tua Inwatsi Jr. into your hands. Set him, Lord, bless his soul, show him the light of your face, and give him eternal rest and peace. So in Jesus' name, I pray, we pray. Amen. Fortunately, my husband, with the youngest na nakikapatid, passed away last December. And, syempre, nasa grieving stage pa talaga. Sobrang nakakabigla talaga yung nangyari kay Kuya Willie. Sabi ko nga kay ate, parang sa sobrang shock namin dun sa nangyari. Parang manhid. Parang ang manhid namin ng time. Ako, especially, kasi parang may pain. Andun pa. Tapos may pain na naman. Parang, hindi talaga siya pa nagpo-process ng sorry. Anyways, sobrang bigat na nung nararamdaman namin yung mga panahon. So, may share lang ako. Yung moment na lang na hindi ko makakalimutan kay Kuya Willie. Siguro, yung first time na namit ko si Kuya Willie. Yun yung first time na namit ko si Kuya Willie na talagang hindi ko makakalimutan. Treasure ko talaga siya. Kasi yun yung time na sinama ako in-invite ako ni Bong sa bahay nila Kuya Willie sa Mandaluyong. And kung naalala ni Ate Chat, parang birthday yata ni Ate Chat 2001, December. And hindi pa kami nanibong. So sabi ko, sige, payag ako pupunta kahit hindi pa kami. Hindi pa kayo, sinama ka na. Oo, hindi pa. Diba? Ganun pa, ano, At sumama ka naman. Sigurista lang, diba? So, Okay. tapos inuna na talaga si Kid na kuya. So, pumunta kami kina kuya sa Mandaluyong. Pero sabi niya,
sabi na, kakain na kami kasi parang birthday, Christmas nga, Christmas. Kasi hindi ko alam na, yun palang, hindi ko alam, siguro si kuya, parang na-observe niya na kami, dalawa ni Bong. Tapos ang sabi niya, baka hindi mo na si Agnes yun. Sabi niya, sige, tapos may okasyon tayo sa ganito, sama mo ulit yung girlfriend mo sabi niya. Ano tayo na yun, hindi pa naman kami. Tapos nagtawanan na lang kami. Tapos sabi ni, kasi si Bong, yung hiya siya kasi sabi niya, sabi kuya, hindi pa kami, sabi niya. Tapos sabi ni Ruby, hindi pa ba kayo? Sabi niya gano'n. Sige Bong, feeling ko naman sasagutin ka naman. Pupunta na rin yun. So, sabi, hindi na rin natatak talaga yung sa isip ko. Sabi ko, siguro, parang sigurado na si kuya, parang gano'n. Siguro gawin na nakita niya. So, yun talaga yung hindi ko makakalimutan ka kuya. Parang, naisip ko talaga, naisip ko, natatawa ako, natutuwa ako kay kuya, sabi ko, sinama ko. Anyways, yun talaga yung ikikip ko sa akin. Kasi syempre, ano yung mga masasayang part na yun, the rest was history na. Syempre, may mga events na tayo, tsaka yung mga gifts niya na mas excited pa siyang ibigay sa atin, di ba? Pag pupunta, kumbaga parang, hindi pa tayo mag-event, wala dito yung gift mo. Advance lagi yung bigay na regalo. Wala na talagang i-report sa'yo na may gift ako. Di ba? Yun yung mga miss ko kay Kuya Bibi. Grabe siya kung magkasama sa. So, hindi man kami nagkasama ni Kuya Bibi na talagang everyday na. Pero yung way na kung paano, dito yung kinukwento ni Bong sa akin. Pag-build up yan. Pag-build up ni Bong kay Kuya Bibi sa akin kahit hindi pa kami mag-asawa. Talagang alam ko na talaga. Alam ko naman na talaga na kung gaano kang mahal ni Bong. Si Kuya Bibi, si Ate Liz, si Ate Liz, yung family niya. So sabi ko, alam ko talaga na mabuting talaga kasi Kuya Bibi. Kahit naman sinasakay. And mas yung kwento kasi ni Bong sa akin. Siguro dahil kuya niya, kasi isang lalaki na. So yun yung pag nagkukwento siya. Kasi kumbaga bida talaga si kuya sa mga kwento niya. Siyempre pag si Ate Liz, iba rin ang kwento na kay Ate Liz. Si Ate Liz at matapang talaga. Si Ate Lynn, ganito siya. Si Ate Lynn, si kuya. Alam kong yung ramdam ni Bong, yung napagdaanan na hirap niya na Ate Lynn siya. So Bong, si Bong, daman ni Bong. So, yung mga kinukwento niya sa akin na all throughout, naiintindihan ko yun na talagang kaya ganun din si Bong kaya nga yung the way na kung paano niya kasi kaso so alam niya kasi talagang talagang nagtulong din sa kanilang so yun lang yung sa mga gusto ngayon yung last time na mag-ausap kasi kami ni Kuya Billy, birthday niya tapos nagdali na dito siya pero umiyak siya dahil gusto niya nga napatiin siya. Next na napatiin siya ni Kuya. Pero syempre, sa deep inside na lang niya. Pero sobrang iyak niya na noon habang binabati ko siya ng birthday. Sabi ko, pinapatahan ko na nga siya, sasabi ko sa kanya. Masaya na si Bong. Tapos parang yung pakiramdam niya na parang ayoko na, ganyan siya. Sabi ko, hindi ka magsalita niya. Pero hindi ko naman ina-expect ko yung video niya. Gano'n. Pero anyways, ngayon magkasama na kayo. Alam ko, masaya ka na rin. Magkasama kayo dito. Saka si Mama, saka si Papa. Maraming salamat sa lahat ng nagtulong mo kay Bong din. Kahit na maliit na bagay. Yung mga bigay-bigay mo kay Bong sa amin. Related sa motor, related sa kung ano na yung profession ni Bong. Maraming salamat.